Hallelujah, hallelujah. Sige po, God is good. And all the time. Okay, dahil good si Lord, tumayo muna kayo, kumamay kayo ng tatlo, sabihin mo, Happy New Year. Tayo, libot, tatlo. Dali, sabihin mo, Happy New Year. Ayan, amen, glory to God. Sige, balik. Amen. Praise the Lord. Sige, ngayon, balikan mo yung kinamayan mo. Tanungin mo pangalan. Hindi, joke lang. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. So, it's a glorious day. Speechless ako, no, na wala akong masabi na starstruck ako sa pagkakataon ito sa kabutihan ng Lord. Dahil unang-una nga, we reached this 9th year tunay na sabi ko nga nung meeting, tong 9th year going to 9 years, talagang rough road. Isa na yung nagdaan na pandemya, tapos syempre marami nangyari sa amin physically, sa aming mag-asawa, sa mga members ng church, dito sa lugar. Pero but God still wants His mission in this place to continue in Jesus' name. Amen? Paggawain ng Lord, di pa talaga pwedeng pahintuin yan. Siya ang gagawa ng dahilan upang magpatuloy yan. So in behalf of Pastor Leonor, salamat po sa buhay ng bawat isang na nandito ngayon, sa mga nakasama namin throughout those years, sa Santillan family, sa Acon family, sa pamilya ni Ate Ditas, ni Ate Dang, sa kina Ate Glo, sino pa ba? Yung mga Ate Carol, yan, mga pioneer yan, si Sister Salvacion, si Brad Joel, Sister Danica, si Kuya Bernard, amen, lagi namin kasama yan. At syempre, yung tawag dito, no, talagang kami nagpapasalamat. Nandito yung Venezuela family, si Tita Ernie, salamat sa Panginoon sa buhay niyo. At syempre, ang aking best friend, si Brad Robert. Amen, no, si Brad Robert kasi, tsaka si Brad Ryan, sa mga hindi nakakalam, ito yung mga ka-works ko namin to sa Dubai, kasama namin to eh. Wala lang si Brad Christian, yung pinakakamukha ko. Sa mga hindi nakakilala si Brad Christian, sa mga nakakilala, tumawag bigla eh. Wala si Brad Christian, walang tututol. Gwapo kasi yun. Pero mas gwapo ko. Kamukha ni Jay Manalo. But praise the Lord, kaya ako'y nagagalak. Hindi ako Pastor Leonora, talagang purihin ng Panginoon. Hindi kami makakarating sa kanilalagyan namin kung hindi sa tulong ng bawat isang nandito. Amen? Hindi po ito gawain namin, kundi gawain po ito ng Lord. At ang Lord lang po ang dahilan bakit kami nandito ngayon. Kasabi nga sa Ephesians 1:15-16, sabi ni Pablo sa mga tigay-peso, "For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus, your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you." Kami man po ay hindi na titigil sa pagpapasalamat sa buhay ng bawat isa, no? Dahil alam namin, pinagpe-pray nyo kami, and in return, pinagpe-pray din po namin kayo. Lalong-lalo na, natutuwa ako dito sa tatlong batang nandito ngayon, kay Maymay, kay Moy, kay Bada. Ito po yung mga unang estudyante ko online, na nakatapos po ito ng first year sa EMI. Hindi nga lang natuloy yung graduation. Pero by God's grace, matutuloy yung graduation din yun. Ano? Nakatapos po ito ng Certificate of Full Grace Studies. So may mga batang yan, nakita nyo, ang gagaling, glory to God. Amen? Amen. Dahil pag ikay nagpapagamit kay Lord, ang Lord talaga ang banal na spirito niya ang kikilo sa buhay mo. Amen? I never stop giving thanks to you as I remember you in my prayers. Salamat po. Palakpakan po natin pa. Amen? Okay. Sabi dito, aral na tayo. Ang title ng pag-aaralan din, since ito yung team, Glorious, ang title ay The Glory of God, taken from Ephesians 1:15-20. Ano ba yung glory of God? Pag ikaw tinanong, ano ba yung glory ng Panginoon? Supermarket ba yan? Yung iba, hindi alam yung supermarket. Ang alam niya na yata ngayon, pure gold. Sa mga kasing edad ko, may glory supermarket pa. Pero what is the glory of God? Glory of God is His splendor, o yung kanyang kaningningan, His majesty, yung kamahalan niya. Sabi nito, sometimes figuratively, it denotes God Himself, yung kanyang presensya. Sabi nga, the Bible says that Moses saw the glory of God on Mount Sinai. We also told that when the people disobeyed the Lord, ito, take note His glory departed from them. Pag daw ikay may nagawa, halimbawa Kristiyano ka, o kahit naman hindi Kristiyano, no? Pag may nagawa ka hindi ayon sa kalooban ng Lord, pansinin mo, parang ang bigat ng dibdib mo, tama? Pag may nagawa kang hindi ayon sa kalooban ng Lord,
Ang bigat, di ba? Parang ang sakit ng dibdib, no? Sasabihin niyo ba, konsensya ko yun. Pero kay mananampala, it's the Lord, it's the Holy Spirit is speaking through yun. Teka, mali yung ginawa mo. At mapansin mo, parang yung kaniningan ng Lord nawawala sa'yo. Kaya yung daw sabi, if they disobeyed the Lord, His glory departed from them. At ito maganda, the ministry of Jesus Christ glorified God the Father. God the Father in turn glorified Jesus. Bakit glorify ng Panginoong Isus? Dahil natapos niya yung kanyang misyon dito sa lupa. Amen? Believers are commanded to reflect the glory of God. So dapat daw ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay nakikita ang kaningningan ng ating Panginoong Jesus. Tignan mo ang katabi mo kung nagniningning ang mukha. Pinapawisan na daw. Amen? Air cool tayo ngayon. Praise the Lord. Pinag-pray din namin yung weather na ganito, no? So what is the Shekinah glory? Marami nagtatanong. Ano ba yung Shekinah? Ayan. Kasi pag sinabi mo Shekinah, lalo na sa amin mga tiga-Dubai, Shekinah. Di ba, no? Tama? At sa amin, meron pong isang ministry na lahat kasabi. Alam nyo kung anong ministry yon? Balot ministry. Pero dito pala sa Pilipinas, hindi pala balot ministry ang pangalan doon. Ang tawag doon, parang hindi kayo nagte-take out Sharon! Alam nyo, matagal kong pinag-isipan niya, bakit Sharon? Buti na lang, sabi ko sa inyo, mabait ang Lord, through Brother Robert, tinuro niya sa akin. Sabi niya, Brad, sabi niya gano'n. Kaya Sharon, kumanta si Sharon, di ba? Ibalot mo ako. O tanyo, hindi nyo kailangan. Ngayon ko lang dinalaman yun Kaya pala, amen? So, pag sinabi Shekinah, akala na iba, Shekinah. No, ang ibig sabihin ng Shekinah glory is the visible manifestation of God on earth. Ibig sabihin, pag may ginawa ang Panginoon na kagilagilalas, it's the Shekinah glory of God. Amen? Ako kanina, no, nakita ko yung si Maymay na nag-exhort, I see the Shekinah glory of God. Amen? Kanina nag-pray o nag-MC yung dalawang kapatid natin, I can see the glory of God. Why? Because this is the visible manifestation of God on earth. Nasa lupa sila, wala sila sa Mars. Amen? So that's the Shekinah of glory of God. The word Shekinah is a Hebrew name meaning dwelling. Ayan sa mga nag-aaral. Ang ibig sabihin na Shekinah, it's dwelling, sabi dito. Or the one who dwells, o he caused to dwells. Or the divine presence of God. That's the meaning of the word Shekinah. Now, is it mentioned in the Bible? No, it's not mentioned in the Bible. Pero, sabi dito, in the classical Hebrew and Aramaic manuscripts of the Old and New Testament, the word Shekinah is actually not found. Sabi nga, it was first introduced by the Jewish rabbis through Targum. Ano yung Targum? Ito yung pag-translate nila, sabi dito. Okay, so doon nabuo yung Shekinah. Kaya sabi nila, the etymology of the word Shekinah is from the Hebrew word shakan, or means to reside or permanently stay. So ibig sabihin, if you're being used by God mightily, then the Shekinah glory of God is in you. Amen? Pag ikaw ginagamit ang malakasan ng Lord, then the Shekinah glory of God is in you. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung nandiyan yung Shekinah glory. Pastor, Shikain talaga gusto nito. Amen? Okay, so aral tayo, no? Sabi dito sa Exodus, nakita yung Shekinah glory. Sabi dito, to the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on the top of the mountain. Ito yung nagpapakita, kinakausap ng Lord si Moses. So nakikita nila yung kaningningan ng Lord doon sa apoy. Sa New Testament naman, nung pinanganak ang Panginoong Hesus, nung nag-reincarnate siya, di ba nagkaroon ng maraming angel? Sabi dito, Luke 2:9, and the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone. Parang nagliwanag yung kalangitan. Ang tawag doon sa Griego ay doxa. So doon natin nakuha yung word na doxology. So parang nakita nila yung kaningningan ng Lord. So these are two references na nakita yung glory of Shekinah. Happy New Year! Amen ng Lord. Amen? Okay, so yan yung Shekinah. O aral na tayo. Ito na yung ating mensahe. Binigyan ko lang kayo ng heads up. Okay, Ephesians. Ano ba yung Ephesians? Ang Ephesus po ay lugar. Lugar yan sa modern day Turkey. Nandiyan po mission si Apostol Pablo ng 2 years and 3 months sa kanyang third missionary journey during 52 AD. Amen. Malaking city po ang Ephesus. Ang problema lang ito, it's a center of pagan
pagan na culture. Bakit nandyan yung temple ni Diana? Sino si Diana? Ito isa sa dinos-Diyos ng mga panahong yon. Kaya hirap si Apostol Pablo, pero ang maganda, dahil ito'y gawain ng Lord, parang dito, sabi ko nga, every time na ang Lord ang kumikilo sa isang gawain, hindi mo pwedeng pigilan. Amen? Ganun na nangyari sa Ephesus. Ito yung Temple of Diana noon, ito na siya ngayon. So, kung gusto nyo mag-travel, isama nyo sa bucket list ninyo, yung Turkey. Puntahan nyo yung modern day, yun yung dating center ng Ephesus. Okay, ano naman yung Ephesians? Ephesians is a letter from Paul nung siya ay nakakulong. It has 6 chapters. Yung first 3 chapters niya, it all talks about the glory of the Lord or yung kanyang mensahe ng kaligtasan. Pag sinabing Ephesians, ano yung verse na una mong maalala sa mga nag-aaral ng salita ng Lord? Ephesians 2, 8 and 9. Tama, no? Kasi siya sinabi yan, for it is by grace you've been saved through faith, and this is not yourselves, it is a gift from God. Diyan sinabi na yung kaligtasan na meron tayo ngayon, yung katabi mo, hindi sa gawa niya, kundi sa gawa ni Lord. Amen? So, diyan yung sa chapter 1 to 3. Ano naman yung chapters 4 to 6? Ang 4 to 6 naman, no, sinabi niya, ito yung gawa ng Lord sa buhay niyo. Ano naman yung dapat yung gawin? So, nakikita yan sa chapters 4 to 6 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso. Dito nagkaroon ng transition sa Ephesians 4:1 to 6. Sabi niya, as a prisoner of the Lord, literally and figuratively, kasi nakakulong si Pablo sa Roma, nung sinulat niya to. Sabi niya, I urge you. Bakit niya sinabing urge? Ibig sabihin, hindi sapilitan ang pagiging Kristiyano. Hindi sapilitan, oy, magpunta ka sa church. So, hindi sapilitan, mag-pray ka. No. Being a Christian is giving yourself to the Lord freely. Amen. Hindi pwede na, nag-bite lang ako. Hindi, kasi, yung pogi ng pastor doon eh. Tulog silang lahat. Ibig sabihin, sumasang-ayon o ayaw ninyo. Amen? Okay, sabi dito, I urge you. Sabi niya, since the calling you receive, be completely humble and gentle. Ganito ro dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Humble and gentle. Tignan mo yung katabi mo. Parang, ano ba? Patient, pasensyoso, mapagmahal. There is a uniting spirit, hindi nag-aaway. There is a bond of peace. Sabi niya, there is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, and God the Father of all, who is above all and through all in all. Sabi niya, dapat iisa daw ang mananampalataya. Tandaan, pag ikaw nasa Panginoon, hindi ito ang church ikaw mismo. At hindi ibig sabihin na yung isang church doon marami, yung church na yon maliit, yung isang church na yon maganda, hindi yun. Kasi pag being in Christ, iisa kayo ng iglesia. Amen? It's just so happen, kasi may nagtanong sa amin, naalala ko to, yung manaalala ni Brad Robert, bakit daw mga Kristiyano, iba-iba ng pangalan ng church. Tapos, bakit daw iba may magulo, yung iba tahimik, di ba? Bakit yung iba solemn, yung iba raw puro mayaman, dito puro gwapo at maganda lang. Tama ba? Tingnan mo, amen, no? Parang wala talagang gusto mag-amen. Yung kanila ron, hindi masyado. Dito magaganda, gwapo talaga eh. Amen? So, bakit? Kasi alam nyo, may free will. Kaya may ganon. Kasi syempre, kung hindi ka at ease doon sa magulo, doon ka sa tahimik. Di ba? Kung ayaw mo ng mayayaman, dito ka sa mas mayayaman. Ganun lang naman yun eh. Kaya meron tayong iba-ibang lugar. But it doesn't mean na magkakahiwalay tayo. Pagdating ng langit, ang bida isa lang. Hindi tayo, si Jesus. Amen? Yun ang tatandaan natin. So, ako nga dito, may mga members tayo rito na nagsimula na ngayon nasa ibang church. Walang problema. Bakit? Hanggat ginagamit sila, okay sa akin yun. Magkakaroon lang ng bigat sa dibdib ko pag nakita ko, napunta sila sa ibang daan. Napunta sila sa kung saan-saan daan. Amen? But as long as they're serving Christ, walang problema yun. Amen? Kahit saan pa kayo. Basta merong Christian fellowship, magkakapatid yan eh. Diba? Shekinah Grace Christian Fellowship, ano ba yun? Yung Christ Commission Fellowship, magpipinsan yan. CFC papilido niyan eh. Amen? Okay, so the glory, kanina pa sinasabi. O ito na, ito na yung mensahe natin. Introduction lang yun. Okay, Ephesians 1:15 to 23, let me read. Kaya nga, sa English ng kaya nga, therefore, sabi niya, pag may ganito sa mga nag-aaral salita ng Lord, pag nagbabasa ka, pag may sinabing kaya nga, huwag mong tuldukan ang pag-aaral mo ron. Sabi ni Pablo, kaya nga, mula nang mabalitaan ko tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Kaya nga, ano yung ibig sabihin ng kaya nga? Tignan natin. So ano nauna sa 15? Isip pa sila. Oh.
Okay, so verses 1 to 14, sinamarize ko na. Kahit basahin yung Ephesians 1, Happy New Year ulit. Ephesians 1 to 14, ito nakasulat, ang ganda. Sabi dito, tayo ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ano pa? Tayo ay may favor at may kapayapaan. Tayo ay pinagpala. Tignan mo yung katabi mo kung pinagpala. Amen. Ano pa? Tayo ay pinili to be holy. We are predestined in adoption to Christ. Tayo ay ampon through Jesus Christ. Sa panahon ng Romano, ito ay katotohanan sa history. Pag ikaw ay tunay na anak at ayaw sa'yo, pwede ka itapon. Ito'y totoo. Ganon katindi. Pero pag ikay inampon, hindi ka pwedeng ilipat. Hindi ka pwedeng ipamigay. Kaya tayo nung inampon, wala nang sulian. Yun ang totoo. Kaya mas maganda nung panahon ng Romano, pag ikay ampon, kaya yun ang ginamit ni Apostol Pablo, we are adopted through Christ. Ibig sabihin, nung inadopt tayo ng Panginoon through His body, through His family, walang bawian, walang burahan ng kaligtasan. Amen? Kaya sabi dito, we are predestined in adoption to Jesus Christ. There is a goodness, we are redeemed. Ano ba? There is wisdom and knowledge. We are revealed, we are united in Jesus. We are chosen before time. Ito pa ay matindi. Pinili tayo bago pa magsimula ang mundo. Grabe, ganun katindi. Tingnan mo ang katabi mo kung talagang mukhang kapili-pili yan. Grabe, pag tinitignan ng katabi mo, nagtatawanan. Amen? And then ito maganda, we are sealed and guaranteed by the Holy Spirit. Ulitin ko, pag ikaw nasa kay Kristo, walang burahan ng kaligtasan mo. Amen? Pag ikaw nasa kay Kristo, walang solian ng kaligtasan mo. Kasi iba ganito, pag gumawa ko ng kasalanan, hindi na pala kaligtas. No. Hindi ko sinabing gumawa kayo ng kaligtasan. Pero pag ikaw nasa kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Diyos at pagligtas ng buhay mo, wala nang solian. Balang araw, magkikita-kita tayo ni Jesus sa langit. Amen? So ito yung Ephesians 1 to 14. Kaya sa 15, ang sabi ni Pablo, kaya nga, dahil doon sa mga blessing, dahil doon sa mga pagpapala na meron ng mga Kristiyano, sabi niya, nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoon Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa inyo. Amen? Nagpapasalamat si Jesus dahil itong mga taga-Epeso ay totoong mga mananampalataya, totoong mga pinagpala, totoong mga pinili ng Diyos. Kaya sabi niya, para sa hindi ko nakakalimutang ipanalangin ko kayo. Tanong, alam mo nang pinagpala sila, ba't ipinagpe-pray mo pa? Di ba? Magdududa kayo, magtatanong kayo, ipinagpala na yan, ba't ipagpe-pray mo pa? Yan, tignan natin bakit pinagpe-pray. Ayan, hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. 17, idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo ang maluwalhating Ama na pinagkalooban kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos. Ano yung pinagpe-pray niya? Espiritu ng karunungan at pagpapahayag. Ulitin ko, pinagpala na sila, pinili na sila, inadapt na sila, selyado na sila. Kung kailangan mo pa ipag-pray. Amen? Okay, tignan natin Tignan natin yung sulat ni Pablo. Tignan natin. Ito na yung teksto natin sa 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay pinagpalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ulitin ko, liwanagan ng Diyos yung puso nyo. Pinagpala na sila Ligtas na sila. Ano pa yung liliwanagan? Ano raw? Yung pag-asa na para doon ay tinawag. So, hindi natatapos sa lupa ang biyayang meron tayo. Hindi natatapos dito yung pinagpalang meron tayo. Hindi natatapos dito yung kaligtasang meron tayo. At sabi niya sa English, I pray that the eyes of your heart. Bakit puso? Tandaan, sa usapang Kristiyano, puso pinag-uusapan. Amen? Di ba pag galit ka, sinasabi mo, uy, puso mo. Di ba? Ganon? O, yung puso mo, baka ma-high blood ka, di ba? Laging puso ang usapan. Kaya sabi ni Pablo, pinagpe-pray ko yung puso mo, makita yung blessing na meron ka. At hindi lang yon. Ito pinagpe-pray niya talaga in summary. Dapat, hindi mo lang alam na pinagpala ka, dapat nararanasan mo rin. Ulitin ko dapat hindi mo lang alam na pinagpala ka. Hindi mo lang alam na ikaw ay biyaheng langit. Hindi mo lang alam na ikaw ay protektado ng Diyos. Hindi mo lang alam na ikaw may blessing na naghihintay. Hindi mo lang alam na ikaw may kapangyarihan sa loob mo. Dapat nararanasan mo. Ang tanong, nararanasan ba natin yun? Amen. Yun ang pinagpe-pray niya. Kasi hindi pwedeng, praise the Lord, pinagpala ako. Pero hindi nakikita sa buhay. Okay yung alam.
pero hindi nararanasan. Parang ganito yan, si Brad Ryan, bibigyan niya ako ng Innova. Bibigyan niya ako, binayaran na niya, pero hindi niya sinasabing meron ako. Mararanasan ko ba yon? Hindi ko masasabi kay Bernard, pakikuha yung Innova ko. hindi, kasi hindi ko alam eh. Ganun yung ibig sabihin ni Pablo. Unless you know na meron ka at nararanasan mo, hindi mo nararanasan yung totoong meron ka. Amen? So yun yung pinagpe-pray niya. Mga kapatid, pinagpe-pray mo ba yung katabi mo na maranasan niya yung blessing na meron siya? Mga magulang, pinagpe-pray mo ba yung mga anak mo na, Lord, yung mga anak ko daw maranasan nila yung kapangyarihang meron sila? Pinagpe-pray niyo ba yung mga anak niyo? Pinagpe-pray mo ba yung sarili mo? Lord, gusto ko maranasan yung siksik, liglig at umaapaw? Lord, gusto ko maranasan yung by your stripes we are healed. Sinabi ng Lord, nakuha ba? Naranasan ba? Iba tanda yung problema. Are you praying for it? Nararanasan. So yun yung gusto ni Pablo. Hindi sapat na alam mo, dapat nararanasan. Amen. And I praise the Lord, no, itong mga batang ito, no? Pag nagpapatotoo to, nararanasan nila. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko yung umaattend sa BS ng mga bata kasi totoo sila. Wala silang sugar coating, tama? Kasi pag may edad ka na, marunong ka na mag-sugar coat ng salita. Pero pag bata, direct to the point. At mararamdaman mo, yung isang, meron ako kasi, hindi nyo napansin sa mga batang umaattend dito, no? Hindi nyo napansin, may umaattend sa inyong mga, mga adult na. Mga programmer namin yun eh. Kung tinanong ko, bakit kayo dun umaattend sa bata? Mas masarap pakinggan yung patotoo ng bata. I invite you, sumali kayo sa BS ng bata. Tuwan-tuwa sila pag nagtuturo bata. Amen? Okay, tingnan natin ulit. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope that which you are called. The riches, sa Greek, plotos. Parang sa Arabic, ano ba sa Arabic ng pera? Hindi, Arabic ng pera, dirham. Pero ano sa Arabic? Pulus, di ba? Pulus. Pag wala kang pera sa Arabic, mapi, pulus. Pag may pera ka, pulus. Kasi pulus, pera eh. Yung pala yung Greek naman ng riches, plotos. Baka doon sila pinagkaiba. Sabi niya, the richest plotos of His glorious inheritance in this holy hagios, ibig sabihin set apart people. Gusto ni Pablo, pinagpipray ni Pablo na maranasan nila yung siksik, liglig, at umaapaw na biyayang pagpapala ng galing kay Lord. Amen? Tayo ba rito? Gusto ba nating maranasan yon? Parang kukonti Ulit, gusto ba nating maranasan yung siksik, liglig at umapaw na biyayang pagpapala na galing kay Lord? Pag-pray mo. Ganun lang yun. Amen? Tuloy natin sa 19. At kung ang di masukat, hyperbalo. Yung hyper, ibig sabihin nun, hyper, doon kinuha yung super. Ibig sabihin, sobra-sobra. Niyang kapangyarihan na kumikilos. Ito ba? Pakinggan. At kung ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ulitin ko, nasaan yung kapangyarihan? Nasa atin. Ulitin ko At kung ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa, ibig sabihin, may kapangyarihan na kumikilos sa atin. Hindi niyo napansin yung mga nag-MC, mga kapal? Kanina yung tumayo rito makakapal. Pati ko makapal. Bakit? May kapangyarihan na sa kanila. At yun ang maganda maranasan. At yun yung katotohanan. Sabi niya, sa mga nananalig sa Kanya. So if you are in Christ, if you have Jesus in your life, may kapangyarihan ka. Hindi nyo napansin pag naghahayag kayo ng mabuting balita sa jail? Sino mga naghahayag ng mabuting balita sa jail dito? Taas ang kamay. Parang ako lang. Ayun, nasa sa likod, pagtataas. Hindi na kayo nahihiya, medyo takot lang. Alam nyo kasi, pag nandun kami sa BJMP Santa Maria, hindi kami sa labas ng Hirehas, nasa loob kami ng ulungan. Nalulungkot talaga kami. Alam nyo ito, minsan na nakakatuwa. Iniiwan kami ng gwardiya. Tapos kasama namin puro preso. Lord, mga angel mo ha. Pero ito maganda. Pag nag-pray ka na, iyakan sila. Bakit? May kapangyarihan na sa atin. At yun ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Amen? Napansin nyo, pag nag-share kayo, napansin namin ito na Brad Ryan, nandun kami. May pinuntahan kami doon, compound ng mga construction worker. Hindi lang mga Pilipino, mga iba-ibang lahi, lalaki. Alam niyo ng mga Pakistano, lalaki noon, mga mama. Tapos, nagpunta kami doon, hindi kami pinapansin. Ang lalaki nila, mga nakahubad pa, may tattoo, agila Tapos yung isa, cobra
Tapos di-share si Pastor Francis, kami prayer lang kami ni Brad Ryan, ni Brad Christian. Pray lang kami, syempre tahimik kami. Alam niyo, nung nagpe-pray na, yung sawa naging bulate. Tapos yung agila, naging sisiw, umiiyak na sila. Bakit? May kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Subukan yung mag-share. Pag nagpe-pray na kayo, umiiyak na sila. Bakit? Hindi na kayo yun kapangyarihan ng Lord. Amen? At yun ang sabi ni Pablo, may kapangyarihan kumikilos sa atin na nananalig sa Kanya. At ito matindi. Ang dakilang kapangyarihan din yun, ang bumuhay kay Kristo. Nung binuhay si Jesus Christ after 3 days, that's the same power that is working in us. Ganun katindi. Kaya mga kapatid, no? Yung mga bata, lalo na, huwag kayong maghiyang magpagamit sa Lord. Kasi every time you're in the pulpit, every time that you are used by God, mararamdaman mo hindi na ikaw yun. Amen? Naalala ko yung turo nung nasa seminaryo ako, sabi nung sa prof namin. Sabi niya, you know what I like about being a preacher? Sabi niya, every time I stand here, God is with me. Amen? Hindi ito katulad ng ibang trabaho na nag-iisa ka. Dito pag tumayo ka, hindi na ikaw yan. Si Jesus na yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay, so isa-isay natin. Asan ang glory of God? Number 1, it's in the joy of being in Christ. Pag ikaw nagagalak, pag ikaw masaya, pag ikaw galak na galak, kagaya ngayon, tignan mo, tabi mo na magagalak niya. Amen. Nandun ang glory ng Lord. Sabi dito, nakikita ang glory ng Diyos sa kagalakan na nasa kay Kristo Jesus. Ang tanong, napupuri ba ang Lord pag malungkot ang mukha mo? Tignan mo yung katabi mo. Gutom na yan, pastor, kaya ganyan. Amen? Di ba pag, kagaya kanina, yung tumayo dito, ay, batang galing mag ano. Di ba? Yun na sinasabi. That's the glory of the Lord. Every time, nagagalak ang isang tao, ba't ang saya-saya mo? May problema ko. Ha? Bakit ang saya mo? Sabi sa James, di ba? Magalak tayo pag tayo may problema, pero para ka namang siraan. Pero nagagalak ka kasi alam mo, hindi habang buhay yung problema mo, dadaanan mo lang pag nasa kay Kristo ka. Amen? Tanong lang ako survey lang po mga kapatid. Sino rito may pinagdaanan ng malaking problema? Sabi ng amen. Pinagdaanan mo lang ba o tinambayan mo? Pinagdaanan lang. Bakit? Si Jesus ang tumutulong sa atin. Amen? 3 taong pandemya, may nangayayak ba? Wala. Yung iba tumaba. Naalala ko talaga to Kasi kami, nakakuha kami ng bigas, tuwa ako. Bigas, 5 kilo, 3 beses yata. Pag dating ko rito, nag-ano pa ako nang-inggit pa ako. Ilang beses kayo may relief food, kami 3. Sila yung 8. Pahiya ako. Amen? Ano ibig sabihin nun? Tapat ang Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. At kahit ano pa pagdaanan mo, pag ikaw may Kristo, dadaanan mo lang ang problema mo. Amen? Kaya sabi dito ni Pablo, tuwan-tuwa siya, I have not stopped giving thanks for you. Tuwan-tuwa si Pablo, bakit? May mga Kristiyano na talaga, nasa kay Lord. May mga Kristiyano na nakikita yung kaningningan ng Lord. Kaya tuwan-tuwa siya dun sa mga tiga-Epeso. Kaya pinagpe-pray niya lagi. Mga kapatid, tandaan, hindi porke ginagamit ng malakas sa isang kapatiran, walang problema yan. Ipag-pray nyo pa rin yan. Amen? Yung mga anak na ginagamit ng malakasan ng Lord, mga magulang, ipag-pray nyo mga anak nyo. Amen? Dahil bakit? Ito ang katotohanan ng buhay. Pag ginagamit ng malakasan, ang kalaban ang gugulo rin. Kaya dapat, kailangan natin ang prayer ng isa't isa. Amen po ba? Ipag-pray natin ng isa't isa, lalo na ginagamit. Mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ni Lord. Nakikita naman natin sa paligid natin, dapat mag-double time ang bawat Kristiyano. Be the salt and light of this world. Otherwise, walang mangyayari. Nakikita niyo naman ang mga balita ngayon, talagang hindi magaganda. Pero kung ang mga anak ng Diyos ay talagang maghahayag ng kanyang kabutihan, marami tayong maisasama sa langit. Amen? Okay, ano sabi rito sa Philippians 4:4? Rejoice in the Lord always, and again, I will say, rejoice. Kanino raw magre-rejoice? Jesus. Hindi tayo nagre-rejoice dahil mayaman or gwapo, may pinag-aralan, tapos, o ano man yung narating natin. Nagagalak tayo dahil may Jesus. Nagagalak tayo dahil may Kristo na magmahal sa atin. Dahil may Kristo na nagbigay ng biyaya sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat ng langit. Ang dapat sa atin impyerno. Pero may Kristong namatay para sa atin. Amen? Si Pablo nakakulong nung sinulat yan. Pero nasa puso niya, nagagalak siya. Bigyan ko kayo ng trivia. Nung sa mga nag-aral ng IT, meron tinatawag kaming software. Ang tawag doon, Nero Burning Room. Ito yung pag-burn ng CD o DVD. Ngayon yata hindi na uso yun. Kasi one time, sinunog ni Emperor Nero
ang Kapitolyo ng Roma. Nasa history to. Para kasi gawin niyang bagong city. Ang problema, maraming namatay. Ngayon, naghahanap siya ng maituturo para doon sa nangyaring aksidente yun. Hindi naman aksidente, sinadya na yan eh. Alam niya ginawa niya? Sinabi niya, yung mga may kasalanan yan, mga Kristiyano. At alam niyo, dahil doon, pinagkukusig, double time ang mga Kristiyano. To the point na, alam niyo yung mga stadium sa Rome, tinatali ang mga Kristiyano ron, tapos palalabasin yung mga leon para lapain sila. This is history, my brothers and sisters. At alam niyo, sinasabi ng mga Kristiyano nakatali, sige na, bilisan mo para makita ko na si Kristo. Amen. Ganun katindi yung faith nila. Si Stephen, kilala niyo, nung binabato siya, sino nakikita niya? Si Jesus. Nandun ang paningningan na kahit na alam nilang malapit na sila. Mga kapatid, pag namatay, hindi susundo si kamatayan o kamag-anak mo. Ang susundo sa Kristiyano si Jesus. Amen? Sabi nga nung isang mamamatay, sabi niya, hindi ako sasama ko kanino, sasama ako kay Jesus lang. Dahil sabi ng Panginoong Yesus, babalikan kita. Amen? At ginawa niya kay Stephen yan. Pansinin niyo sa Bible, lagi nakaupo si Jesus at the right hand of God. Pero nung kay Stephen, nakatayo na siya. Pansinin niyo, pagpasahin niyo ang Book of Acts. Amen? Sabi sa Philippians 1:3-4, sabi niya, pinagkalooban niya kayo, pinagpalang espiritual, pinili ka niya kayo. Paano hindi ka magagalak? Pinili ka ng Diyos. Paano ka hindi magagalak? Pinagpala ka ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, pinagpala yan. Kalbitin mo, sabihin mo, pinagpala ka ng Diyos. Sabihin mo, pinili ka ng Diyos. Kaya magpagamit ka sa Diyos. Pagpagamit, tumihina, no? Amen? Sabi dito, remember to be joyful because God loves you. Merong isang kwento, merong isang bata na mga 7, 8 years old na ginabi sila pagbibigay ng gospel tracts. Alam niyo gospel tracts? Nandun yung parang for sale. Ngayon, nandun na sila sa may 7-Eleven. Ngayon, mayroon siyang isa. Sabi ng tatay niya, tapon mo na lang yan, okay? Abot mo na lang dito sa mga nagdadaan. Sabi niya, hindi daddy, sabi niya, nakikita ko yung bahay niya yun, parang sabi sa akin ni Lord, bigay ko daw dun eh. Sabi ng tatay niya, ang dilim-dilim, sarado, walang ilaw, baka walang tao. Hindi, kakatukin ko yan. Sabi, sige, pumunta ka ron, titignan kita rito. Katok ng katok yung bata, mga 1 minuto na, walang sumasagot. Katok ulit siya. Nilakasan niya yung katok niya. After 3 minutes, may pumukas isang babae. At pag bukas, binigay ng bata, umalis na yung bata. Yung babae nagulat. Tapos umalis na yung mag-ama. Doon na ibigay niya, sabi niya, because sa'yo, daddy, may tao doon eh. Kinabukasan sa church na ganito, yung palang lalaki, pastor, at yun yung anak niya. Sabi niya, sige, sino yung mga gusto magpatotoo? Sabi niya, pumunta rito sa harapan. May biglang may babae lumakad, papunta sa harapan. Tapos biglang kinuha yung mic, magsalita, magandang umaga po, hindi niyo po ako kilala, sabi niya. Pero dapat po, wala na po ako ngayon dito. Dahil kagabi, nagbabalak na po ako magpakamatay. At magpapakamatay na po ako talaga. Pero bago ko po, nakatali na po kasi yung lubid sa leeg ko at tatalo na lang po ako. Kaya lang, sabi ko, Lord, kung totoo ka, magpadala ka ng anghel at sabihin mo, mahal mo ko. Yun ang sabi niya. Magpadala ka ng anghel, Lord. Gusto ko makita kayo. Malaman ko na mahal mo ako. Magpadala ka ng anghel. Sabi niya, gano'n. Tapos nagulat ako, nung tatalo na ako, may kumatok. Akala ko naman, bilang ng Meralco, naputulan na ako ng kuryente. Lahat po, dahil malaki pong utang ko, kaya gusto ko na tapusin yung buhay ko. Kaya nagpray ako, Lord, kung totoo ka, magpadala ka ng anghel. Sabihin mo, mahal mo ko. At bigla na lang may kumatok. Siguro ang tagal, ayaw umalis ng katok. Kaya napilitan ako, tanggalin yung lubid, bumaba. At nagulat ako. May isang bata, nagniningning yung mukha. At inabot niya sa akin yung gospel tract. Naiyak po ako dahil ang nakasulat po doon, God loves you. At kaya nandito po ako ngayon dahil alam ko, sumasagot ang Diyos. Amen? At ito, pinag-pray siya ng pastor. Sabi niya, anak, lika nga, ilay hands mo nga yung tita, si tita, pag-pray natin. Ma'am, ito po yung anak ko, si Angel. Sumasagot ang Lord. Specific siya lagi. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, God loves you. Amen?
Nakikita ang kaniningin ng Diyos sa kagalakan nasa kay Kristo Jesus. Pangalawa, empowerment. Nakikita ang Lord pag ginagamit ka. Amen? Ulitin ko, nakikita ang glory ng Diyos sa galing na meron ka kay Kristo Jesus. Tandaan, every time na may ginagamit ang Lord, whether it's singing, whether it's dancing, preaching, making devotion, praying, or pag-worship coordinator, hindi tayo yun. Si Lord yun. Amen? At every time na pinuri ka, sabi mo, sis, ang galing mo, Brad, ang galing mo, huwag mo sasabihin, hindi pa ako nakapag-practice eh. Ang sasabihin natin, glory to God. Amen? Because, hindi na tayo yun. Marunong ka bang mag-pray dati? Marunong ka bang mag-preach dati? Marunong ka bang kumanta dati? Marunong ka bang magdala ng church? Hindi. It's only by the grace of God. Kaya every time that you are used mightily or nagsishare ka ng 4SL, hindi tayo yun. Nakikita ang glory ng Lord doon. Sabi sa Ephesians 1:19, in His incomparably great power for us who believe. Ulitin ko, may kapangyarihan ang bawat mananampalataya. Hindi tayo yun. Kaya every time na ginagamit tayo, ang glory, kanino? Kay Jesus. Kaya mga kapatid, huwag tayong mahiyang tumayo sa harapan because every time we stand here on the front, this is not us, it is Jesus. Amen? Kaya sabi sa 1 Timothy 1:12, I thank Jesus Christ Jesus our Lord who has strengthened me. Pinalakas, pinagaling, pinahusay ang bawat mananampalataya na nagpapagamit sa Lord. Amen? Kaya kung ikaw, kapatid, mananampalataya ka, pero ayaw mo pang magpagamit kay Lord, this is the time for you to commit na, Lord, magpapagamit na ako sa iyo. Amen? Hindi mo naman kailangan mag-preach agad. Kasi syempre may training yan. Kami rin ilang training yung inabot namin nun. Pero yung mag-pray ka, malaking bagay yun. Mag-exhort ka, mag-devotion ka, mag-invite ka, that's the power of God that is in you. Amen? Kaya sabi sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork. Ginawa tayo ni Jesus. Why? Created in Christ Jesus to do good. Yang katabi mo, nilikha ni Kristo para sa mabubuting gawa. Tignan mo nga. O tamo, pagtinginan na talaga, natatawanan na. Sabihin mo, nilikha ka para sa mabuting gawa. Ayaw nilang sabihin. Kaya tigilan mo na yung ginagawa mo. Amen? Kaya sabi sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito nakakatuwa. Ano life verse mo? I can do all things through Christ who strengthens me. Talaga? O tara, mag-church na tayo. Ayoko, pastor, maambol. I can do all things, tas ambol lang, ayaw nung dumalo. Tingnan mo yung katabi mo, ayaw dumalo pag may ambol. Pero pag pupunta sa Itbulaga, andun siya. Amen? Nakikita ang kaningingan ng Diyos sa kapangyarihan nasa kay Kristo Jesus. Magaling ka kasi pinagaling ka ni Lord. Magaling ka para magamit ni Lord. Magaling ka para mapuri si Lord. Kalabatin mo, dali. Sabihin mo, magaling ka dahil kay Lord. O yan, nakangiti na sila. No? Magaling tayo dahil kay Lord. Sa bawat ginagawa ng isang mananampalataya, nakakita ang kaningingan ni Kristong dakila. Amen? Tanong, ito. Nakikita ba ang gawa ng Lord? Nakikita ba sa gawa mo ang glory ni Lord? Huwag niyo na sagutin. Nakikita nga ba? Amen? Okay, pangatlo, bilisan na natin. Nakikita ang glory ng Lord sa kanyang pagmamahal at sa kanyang biyaya. Ang tanong, bakit ka nandito ngayon? Bakit ka nandito ngayon? In-invite mo ako, pastor. Amen? Nandito ka, bakit? Kasi mahal ka ng Lord. Hindi ka nandito ngayon dahil in-invite ka namin o may nag-invite sa'yo. Nandito ka dahil mahal ka ng Lord. Bakit? Kanina, pagpunta mo rito, may na-aksidente, ikaw hindi. Kaninang umaga, nung gumising ka, meron nang hindi nagising. Nandito ka kasi mahal ka ng Lord. Amen? Kalabitin mo nga lang, kapitin mo, sabihin mo, mahal ka ng Lord. Minsan kasi nakakalimutin natin yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos eh. Kasi gusto ng Lord, maligtas ka. Kasi gusto ng Lord, makasama ka. Amen? Kaya nga mga Kristiyano, biyaheng? Amen. Huwag kayong mahiya. Totoo yun. Biyaheng langit ang mananampalataya. Ito mahirap. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw makasalanan. Teka lang, pastor, bakit ito na naman? Usapang kasalanan na naman.
Mga kapatid, ito po yung katotohanan ng buhay. Makasalanan tayong lahat sa biyaya lang ng Diyos. Amen? Binago lang tayo ng Lord dahil sa Romans 6:23. Sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, we are destined for hell. We are destined for eternal fire. Pero niligtas tayo ng Lord. Dahil ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit walang bayad ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino ni Kristo Jesus. Nakikita ang glory ng Lord nung pinahal ka, nung niligtas ka niya. Pero tatanungin mo, Pastor, makasalanan ba ako? Yeah. Yun ang mga katabi mo kung makasalanan talaga yan. Aray, naninira ka, Pastor, uuwian kita. Tingnan natin, ha? Tingnan. Huwag natin 10 commandments. Tinuro ko na to eh. Tingnan na natin, ha? Tingnan natin kung nandito tayo. Okay, Revelations 21:8. Subalit, para naman sa mga duwag. O tingnan mo katabi mo kung duwag yan. Pastor, hindi. Matapang na tao to. Nanumbag nga to eh. Okay, mga taksil. O tingnan mo nga kung taksil yan. Ba't ko tinitignan? Di ako taksil. Okay, mga gumagawa ng kasuklam na bagay. O gumagawa ba ng kasuklam na bagay yan? Inubos lang dito yung pagkain ko, Pastor. Ano ba? Mamamatay tao. Mukha pa mamamatay tao yung katabi mo. Oh, mukhang nagtayuan na. Malis na. Mamamatay tao. Ano ba? Tingnan natin ha. Mga mangkukulam. O tingnan mo yung katabi mo kung mangkukulam niya. Okay. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hindi lang sumasamba sa rebultong Diyos-Diyosan na everything na tinataas mo, mas mataas sa pedestal ng Diyos, Diyos-Diyosan yun. Halimbawa, anak. Halimbawa, asawa. Halimbawa, trabaho. May trabaho ka ngayon, may gawain ngayon, inuuna mo trabaho. Diyos-Diyosan yun. Saka na po ako magpe-pray, pagod ako. Everything na inuuna mo, labas o mas mataas sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. Amen? Natuwa nga ako sa isang patutuo nitong isang kapatid na to. Sabi niya, inuna raw niya yung pag-attend sa BS kahit na meron silang online study. Nakapasa pa rin siya. Amen? Kaya sabi dito, everything na inuuna natin, Diyos-Diyosan. Nandiyan ba tayo sa mga nauna? Wala daw, wala. Very good. Okay, dito na sa dulo. Mga sinungaling. Tingnan mo yung katabi mo kung sinungaling yan. O tamo, nagngitian na. Sinungaling, sabi ano rin sinungaling? Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy. Asupre ito ang pangalawang kamatayan. Pag sinungaling ka, biyahin impyerno ka pa rin. Hindi ka mamamatay tao, hindi ka taksil, hindi ka mangkukulam, pero sinungaling ka, hindi ka duwag, impyerno ka pa rin. Palagay ko lahat tayo nagsinungaling. Tingnan mo nga kung nagsisinungaling na sila ngayon. Kaya kailangan natin si Jesus. Amen? Kaya sabi ng iba, ay mabait ako, Pastor, nag-donate nga ako ng 3 ventilador dyan sa inyo, tapos makasalanan ako? Mabuti akong tao, mabuti gawa ko. Ano sabi ng Bible? Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan. Pag wala kang Kristo sa buhay, kahit anong buti mo, kapatid, maruruming basahan lang yan. Kaya hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Kaya may Kristo, kaya may Jesus. Amen? Kaya nga, in Him, we have redemption through His blood. Dumaloy ang dugo ng Panginoong Isus para patawarin, para tubusin ang mga sinungaling na katulad natin. Amen? Sabi dito, in accordance with the riches of God's grace. Mga kapatid, biyaya lang ng Lord, kaya tayo nandito ngayon. Wala tayong kakayanan. Bulok ang tayo. Bata pa ako, Pastor. Ang mga bata, totoo lang, yung mga bata, ano ba tawag doon? Walang pakialam sa mundo yan. Bakit ko nasabi? Yung baby, iyak ng iyak, walang pakialam sa nanay at tatay kahit puya, tama? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ano ba yan? At ang mga inyong ilaw, tiging. At ang nanay at tatay mo, ano yun? Di malaman na gagawin. Iyak ka kasi ng iyak. O tanyo, makasalanan, baby pa lang. Anak, wala na tayo pandede mo. Wah! Wah! O tamo, mangungutang. O di ba? Makasalanan, baby pa lang.
Lahat tayo makasalanan. Buti na lang may biyaya ang Diyos. Sabi mo, bata, hindi nagkakasala na po. Kala nyo lang yun. Buti na lang may biyaya ang Diyos. Riches of His God's grace. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Minahal tayo ni Jesus nung tayo bulok. Minahal tayo ni Jesus nung tayo sinungaling. Minahal tayo ni Jesus nung tayo marurumi. Bakit? Mahal tayo ni Jesus. Amen? Siya lang ang nagmahal sa atin ng totoo. Kahit asawa mo, hindi ka talaga pinahal niyan. Si Jesus lang talaga ang nagmahal sa atin ng totoo. Bakit? Si Jesus hindi ka kayang saktan, hindi ka kayang iwan, hindi ka kayang palitan. Ito totoo. Mag-aminan tayo. Sino pinakamasakit makasakit? Hindi ba yung mahal mo sa buhay? Amen. Sino mahal na mahal mo? Anak mo, bigla kang inaway. Aray, yung anak ko, iningatan ko to ng 9 months sa tiyan. Sana pinsil ko na lang ilong mo. Ngayon, inaaway ka na. Magsaing ka, anak. Wait lang. Di ba? Pero si Jesus, mahal na mahal tayo. Only Jesus loves us truly, madly, deeply. Alam mo ba yung God's grace? Yun yung minahal niya kahit bulok tayo. Minahal niya kahit hindi tayo kaibig-ibig. Minahal niya tayo kahit mga sinungaling tayo. Amen? Yun yung biyaya ng Diyos. Amen? Alam niyo na ba biyaya ng Diyos? Sa totoo lang. Bigyan ko kayo ng example. In example ko na ito. May isang bata. Ayoko ng pangalan Robert, baka magalit sa akin to eh. May isang bata, ang pangalan niya Pedro. Matigas talaga ulo nito si Pedro. Ngayon, sa school, talagang pinapi principal's office to. Hindi lang nila ito ma-kick out kasi naawa sila sa batang to. Araw-araw napi principal to. At alam niyo ginagawa ng principal, pinapalo na talaga to. O ayan, pa! Alam niyo pagkatapos ng palo, okay na ako, bye. Ganun katigas ang ulo ng batang to. So, araw-araw napapalo to. Yung principal sumusuko. Kasi matigas ang ulo, makulit, bully. Ngayon sa araw, may bagong principal, Kristiyano, ang pangalan Robert. Ngayon, alam niya yung katigasan ng ulo nitong si Pedro. Ngayon, sabi niya, Pedro, bakit gumawa ka na naman ng kasalanan? Okay lang yun, principal, papaluin mo lang naman ako eh. Ready na ako. Aba, nakaganon na. Matigas talaga ang ulo. Ready na, palo na, palo. Ano ba yung ginawa mo ngayon? Binatukan ko yung kaklase ko. Ha? Bakit? Tsaka sinikmuraan ko siya. Hindi ko gustong mukha niya. Ganun katigas ang ulo. Dadapa na ako, principal ha. Sa tingin mo, ilang palo yung karapat-dapat sa inyo? Mga 20? Aba, binibilang pa yung palo. Alam niyo, ginawa ni Robert, sige anak, diyan ka lang. Tumawag ng teacher, kinuha yung pamalo. Sabi niya, uy, papaluin ako, 20. Sanay! Manhid na eh. Alam niyo, ginawa ng teacher, siya yung humiga doon sa desk. Teacher, yung principal humiga sa desk, si Robert. Teacher, paluin mo. Ha? Bakit po? Basta paluin mo ko. Ipapakita mo lang dito kay Pedro yung grace. Pinalo yung teacher. Pa! Napag-ganon yung teacher. Ang sakit! Sabi niya ganon. Napag-ganon yung si Pedro. Sabi niya, bakit ikaw pinapalo? Ako may kasalanan. Papakita ko sa iyo yung grace. Pinalo ulit. Nananakit na yung teacher. Ang sakit. Sabi niya, ilang palo ka mo? 20. Pinalo na naman 10. Talaga namimilipit. Sabi ni Pedro, tama na po. Ako po yung may kasalanan. Teacher, paluin mo ako. Pinalo 20. Umiiyak si Pedro. Hindi siya pinapalo, umiiyak siya. Pero nung pinapalo siya, hindi siya umiiyak, tinatawanan lang niya. Sabi niya, babae yung teacher. Ngayon, alam mo na ba kung ano yung grace? Ako nagbayad ng kasalanan. Bukas may regalo ka pa. Mga kapatid, alam mo ba ninyo ang ibig sabihin ng biyaya ninyo? Kasalanan natin, pinako si Jesus. Kasinungalingan natin, pinako si Jesus. Bakit? Mahal na mahal na mahal na tayo. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya nakikita ang kaningningan ng Diyos sa biyaya niya sa buhay mo. Pangatlo, ultimate hope. Matatapos na po tayo. Nakita ang glory ng Lord sa ating ultimate hope. Lagi may pag-asa pag kay Kristo. Naniniwala ba kayo doon?
Pag kay Kristo usapan na, lagi sabi ko nga sa inyo, 3 years may pinabayaan ng Lord. Wala. Kahit yung mga meron pa bang nasa Dubai dito during pandemic? Wala na ba? Nandito na ba kayo? Nandito na? Hindi pinabayaan. Kung nakatanggap tuloy kayo ng rasyon. Amen? Sabi dito, ito may isang kwento na naman. Merong isang mananampalataya. Ang pangalan niya Juan. Ito si Juan, may bahay sa may Marikina. Yung bumaha. Ngayon, itong si Juan, nagpipray. Parang din yung kanina. Sabi niya, Lord, magpakita ka ng anghel. Magpadala ka ng anghel para maligtas ako. Di, bumaba na. Ngayon, biglang dumaan, yung boat na ng barangay. Sabi nung may sumigaw, Sir, sabi niya, tumataas na ho yung baha sa Marikina River. Sumakay ka na. Sige, may susundo sa akin. Kasi ang prayer nito, meron daw anghel. Specific Lord, in Jesus' name, magpadala ka ng anghel. Doon ako sasama. Aba, gusto manifestation. Tumaas yung baha, first floor. Dumarating na ngayon yung mga military, rubber boat na. Sir, sabi niya, lulubog na, first floor na yung bahay mo, sabi na, tumataas na. Sige mauna na kayo. Pray pa rin to, in Jesus' name, may darating na anghel. Sabi niya, I have ultimate hope in Jesus. May biyaya raw, meron daw siya talagang pag-asa kay Lord. Aba, nasa bubong na. Ito na yung dumating, Coast Guard. Sir, binano na siya, yung tawag doon, megaphone ba tawag doon? Megaphone. Sir, sakay na kayo, lulubog na kayo. Sige, mauna na kayo. Alam prayer niya, susunduin daw siya ng anghel. Alam niyo nangyari kay Juan? Patay. Pagdating ng langit, nagagalit. Sinundo na siya. Anghel, Juan, welcome. Hindi ka sumasagot sa prayer. Galit, sabi niya gano'n. Bakit? Sabi ko, magpadala ka ng anghel. Sabi mo, bispisiti, hindi ka naman sumasagot. Sabi mo, may ultimate hope. Wala naman pala. Teka, anghel 3 beses kita pinasundo. Di ba may barangay, may militar, may coast guard, hindi ka sumakay. Lord, ang prayer ko, anghel. Hello! Alam mo ba yung kapitan? Yung si Kagawad Angel de la Cruz. Yung militar, si Private First Class Angelo Matibag. At yung Coast Guard, si Coast Guard Angelo Santos, pinadalang kita ng anghel. Ayaw mo lang makinig. Mga kapatid, may ultimate hope lagi kay Jesus. Amen? Kahit akala mo wala, meron. Minsan kasi ito, pag nag-pray tayo, akala natin dito sumasagot si Lord. Pero totoo, sumagot na si Lord. Makulit lang tayo. Kasi iba yung gusto nating makita. Amen? But the truth of the story is, mayroong hope kay Jesus. Sabi dito, we are chosen and we are predestined according to His plan. Pinili ka ng Diyos, biyaheng langit ka, predestined, pinili. Teka, sasabihin ng mga skeptics, Pastor, di ibig sabihin wala ng free will. Pag pinili pala ako ng Lord, hindi ibig sabihin, paano yung hindi pinili? Wala silang choice. Okay, bigyan natin medyo malalim na theology to. Sabi nito, you are chosen by God and you are predestined according to His plan. Pag ganitong usapan, sasabihin mo, walang free will, tama? Kasi pinili Okay, tingnan muna natin sa Romans 8. Okay, hindi unfair si Lord. Sabi sa Romans 8, for God foreknew. Ano sa Tagalog ng foreknew? Sa Greek yan, prognosko o prognosis. Ibig sabihin, sa kapangyarihan ng Lord, nakita na niya si Bernard tatanggap kay Jesus. Nakita na niya si Ryan tatanggap si Jesus. At nung nakita niya sa kapangyarihan na si Titas ay tatanggap kay Jesus, ang sabi niya, pinredestin na kita sa langit. Amen? So, ibig sabihin, hindi unfair si Lord. Sabi niya, for those He foreknew, He predestined, He called, He justified, He glorified. Amen? Hindi unfair ang Lord. Nakita niya sa kanyang kapangyarihan na si Robert tatanggap. Amen? Na si Maymay tatanggap. Na si Beron tatanggap. Amen? Kaya ang ginawa niya, pinlano na niya yung dadaanan natin. Amen? Kaya ang bawat tumanggap kay Kristo, may dadaanan sa buhay according to God's plan. Amen? You are predestined in Christ. Sabi mo sa tabi mo, pinredestined ka na ni Lord. Kaya may biyaheng langit ka. Sabi mo, biyaheng langit ka. Amen? Sabi sa 1 John, you have eternal life. Ayan, may eternal life ka. Ano sabi rito? And this is the confidence that we have toward Him. Ito pa, mas maganda. Biyaheng langit ka na,
Ito maganda. Alam mo mga Kristiyano, maraming blessing, hindi lang alam eh. If we ask anything according to His will, He hindi ka lang biyaheng langit. Pag nag-pray ka pa, naririnig ka ni Jesus. Amen? Sabi mo sa tabi mo, mag-pray ka nga. Baka hindi ka naririnig kasi hindi ka nagpe-pray eh. Yun ang maganda pag may Kristo, siksik, liglig at tumako na pagpapala. Sometimes, hindi natin nararanasan kasi hindi natin alam. And now, pinapaalala sa atin ng Lord, mga kapatid, mga anak ko, pinili ko kayo, sinasagot ko panalangin mo. Wait lang. Amen? On the way na yung prayer mo. Ligtas ka na, may answered prayer ka pa. Sabi sa Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sino yung nagmahal sa atin? Bakit more than conquerors? Si Jesus yung namatay eh. Si Jesus yung sumagupa sa kamatayan. Tayo ano ginawa natin? Tumanggap lang. Amen? Kaya we are more than conquerors. Si Jesus yung naghirap, si Jesus yung pinahirapan, si Jesus yung pinako, pero tayo ang biyaheng langit. Amen? At ito maganda, hindi ka lang biyaheng langit, yung blessing na nasa Kanya, yung righteousness na nasa Kanya, binigay niya sa iyo. Amen ba mga kapatid? Amen? Kaya napakaganda ng isang Christian. Kaya nga alam mo, glorious talaga ang isang Christian. Ang daming blessing. Kaya lang, bakit hindi nararanasan? Hindi alam. Sabi nga, my people is destroyed because of lack of knowledge. Kaya ngayon, pinapaalala ng Lord, nakikita ang kaniningan ng Diyos sa katagumpayang nasa kay Kristo Jesus. And lastly, you are sealed by the Holy Spirit. Tandaan, hindi mapupuri ang Lord kung mabubura o mawawala ang kaligtasan mo. Ulitin ko hindi mapupuri ang Lord pag mabubura ang kaligtasan. Ibig sabihin, pag naikikristo ka, ligtas ka ng totoo, habang buhay niya. Sabi sa Ephesians 1:13, ang sabi dito, you are sealed with the promised Holy Spirit. Sino yung nag-seal? Ang Holy Spirit. Tinatakan ka na, may selyo ka na. Okay, ito kagabi lang ni-reveal sa akin eh. Ano yung tinatakan? Ano yung sinelyohan? Pero alam niyo, totoo lang, itong sinelyohan eh. Sinelyohan niya yung impyerno para sa iyo. Hindi ka makakating ng impyerno, binuksan niya yung pintuan papuntang langit para sa atin. Amen? Yun ang sinelyuhan niya. Sinelyuhan niya yung pit of darkness, eternal fire, and gates of hell para tayo makarating sa langit. Amen? Yun ang sinelyuhan niya. At hindi lang natapos yun. May deposito tayo. Sino yung nakabili ng soft drinks noon? Dinidepositohan yung bote. O tamo, matatanda lang yung nag-amen. Sa mga millennials na katulad ko, ganito raw yun. Joke lang. Di ba pag bibili ka dati sa tindahan, yung bote, di ba dinidepositohan? Bakit mo dinidepositohan? Ang ibig sabihin, ibabalik mo, isosoli mo. Ang sabi ng banal na spirito sa mga may depositong Kristiyano, sabi niya, Lord, ibabalik ko si Moy sa'yo. Ibabalik ko si Ezra sa'yo. Ibabalik ko sa'yo si Joby dyan. Ibig sabihin, selyado tayo ng banal na spirito, ibabalik na tayo sa langit. Amen? Yun ang ibig sabihin ng sinelyuhan ng banal na spirito. Ganun kabuti ang Lord sa atin. Amen? Sabi dito, for if one man, ito pa isa, paano raw tayo nagkasala? Through Adam. Pero daw tayo naligtas through Jesus. Ito isipin nyo mga kapatid, palaisipan lang. Kung yung ginawa ni Adan, hindi natin kayang baguhin. Ulitin ko, si Adan tao o Diyos? Nagawa ba natin baguhin yon? Hindi. Si Jesus pa na Diyos, kaya mong baguhin ang ginawa niya. Amen? Ibig sabihin, ang Kristiyano, ligtas na totoo. Sinelyuhan ng banal na Espiritu. Dahil sabi niya, ibabalik ko sila sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Na tayo biyahing langit. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit na kamatayan. Hindi pa paghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang burahan pag kay Kristo Jesus ka, kapatid. Amen? Sabi mo sa tabi mo, walang burahan kasi kay Jesus ka. Amen? Hindi ba nakakagalak yun na alam mo kahit anong mangyari sa iyo, biyaheng langit tayo. Amen? Kaya sabi dito, nakikita ang kaningningan ng Diyos sa gawa ni Kristo na si Ginorado at si Delyuhan ng banal na Espiritu. Amen? Are we blessed mga kapatid na alam natin na tayo pinagpala na biyaheng langit pa?
Amen? Sigurado, totoo. Garantisado. Walang makakapagbago. Amen? Okay, yun na. Summary na tayo. Ano yung unang-una sa nakikitang kaningningan? Sa Amen. Sa joy of being in Christ. Pangalawa, sa empowerment. Ano yung pangatlo? Naku, hindi nagsulat. Nasa shows love and grace, and then yung ultimate hope, at yung huling-huli, sealed by the Holy Spirit. Saan nakita yung kaningningan ng Panginoon? Kay Jesus. At ito maganda, nasa si Jesus. Tingnan mo ang katabi mo kung nagdiningning na, kapatid. Pastor, mataas ang hairline. Amen? Sabi sa John 1:14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. He made His sin glory, the glory of one and only Son, who came from Father, full of grace and truth. And sabi sa Colossians 2:9-10, last verse, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Mga kapatid, kay Kristo Jesus, ligtas ka na, pinagpala ka pa. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo na po tayo mag-pray. Dali, tayo na tayo mag-pray. Amen? Yes, Lord, Heavenly